O di ba? Yung takot mo sa pamahiin sa pusang itim, hindi totoo. Yung pusang itim, nasa ibabaw ng boot ng kotse sa kabila. Bumalik ang itim na pusa at lumalakad ulit pa-cross sa daan ni Annie. Bakit ka biglang nag-break, Linda? May tumawid na itim na pusa sa daan at nakatingin pa sa atin. Black cat lang pala eh. Tulad ka rin ng tiyahin ko, sobrang mapamahiin. Hindi naman sa ganon. Sa pusang itim lang na biglang sumusulpot sa daan. Tagapagbadya raw ng masamang kapalaran or worst, ng kamatayan. Alam mo ba, nung huling araw ko sa atin bago ako mag-flight patungo rito sa UK, may tumawid ding itim na pusa sa dadaanan namin. Napakrus ang tiya ko. Pero ako dumiretso lang. What? Hindi ka natakot? Bakit ako matatakot? Tamo, nakarating ako rito sa UK nang hindi kami na-aksidente o namatay ni Jim. Mag-iba na lang tayo ng daan papunta sa town. I'll tell you what, Linda. Total, mga 5 minutong lakad na lang patungo sa town, lalakad na lang ako. Exercise ko na rin. Umiba ka ng daan kung gusto mo. Annie, ba't bumaba ka ng kotse? Magkita na lang tayo sa coffee shop ng supermarket. Bye! Oh no! Bumalik ang itim na pusa at lumalakad ulit pa-cross sa daan ni Annie. Magandang gabi, Miss Anne. Tawagin mo na lang akong Linda. Dating OFW. Isa akong nurse. Nagtrabaho ako sa isang ospital sa UK ng maraming taon. Nagsimula akong magtrabaho roon noong wala pang internet at mobile phones. Ang aking ilalahad ay hindi nangyari sa akin mismo, bagkus ito ay karanasan ni Annie. Isang kababayan na nakapag-asawa ng foreigner, si Jim. Isang Briton na nagkataong next door neighbor ko. Ang tagal kong isinaloob lang ang nakapanghihilakbot na pangyayaring ito kahit nang mag-for good na ako sa atin. Isipin ko lang kasi ang sinapit ni Annie ay ginagapangan na agad ako ng sindak. At magpahanggang ngayon, nananatili pa rin sa utak ko kung may kinalaman talaga ang itim na pusa na kumrus sa daan ni Annie sa kanyang sinapit. Ngunit naisip ko rin nang madiskubre ko itong kwentong takip silim, panahon na upang isiwalat ko ang isang detalye na hindi binanggit sa mga newspaper accounts patungkol sa nangyari kay Annie sa kamay ng foreigner niyang mister. Para sa privacy ng mga kamag-anak na sangkot sa nangyari, ang mga totoong pangalan at lugar ay hindi ko isisiwalat. Madalas na panggabi ang duty ko sa ospital. Okay lang. May dagdag na sweldo ang naka-night duty. Tulong na rin sa ipinagagawa kong bahay para kay inang at tatang at mga kapatid ko sa Pangasinan. May sarili akong kotse. Second hand lang pero maayos naman. Mas praktikal kesa mag-taxi ako o mag-bus. Kaya paroon pa rito sa ospital. Kinilabutan ako nang sa pagbaba ko sa kotse ay may bumulaga sa aking paningin na isang pusa. Puti at itim ang kulay ng balahibo nito.
Kitty? Ikaw ba yan? Silly me. Of course, hindi ikaw ang aking kitty. Sa years na siyang patay. Pero kamukhang kamukha ka niya at ang black and white mong kulay. Tara sa loob. Pakakainin kita. You must be starving. Ang payat mo. Bumangon ang pusa mula sa pagkakahiga sa harap ng pinto. Nang ikiskis nito ang mabalahibong katawan sa aking binti, bumalik ang aking kilabot. Ganoong-ganoon ang gawin ni Kitty tuwing darating ako galing sa trabaho. Noong nasa Pilipinas pa ako. Parang ikaw talaga ang kitty ko. Heto, iyon na lang yung tuna. Para sana sa salad ko yan pero sa'yo na lang. Mukhang wala naman ang amo mo eh. Mag-isa akong namumuhay sa isang tahimik na komunidad. Mag-aapat na taon na ako sa UK. Simple lang ang buhay ko. Trabaho, bahay, bahay, trabaho. Kapag day off ko, paminsan-minsang nakikipag-coffee ako sa ilang kapwa nurse para sa konting kwentuhan o di kaya sa bagong dating sa UK na kababayan, si Elmo. Part-time healthcare assistant sa pinaglilingkuran naming ospital. At di man lang nagpapasalamat ang next door neighbor mo, Linda, sa pagpapakain sa pet cat niya. Wala sa akin yan, Elmo. Ganun ba talaga mga British? Di ba marunong mag-thank you? Oh no, mababait sila. Bihira ang tulad ni Jim na walang pakialam. Tuwing makikita ko siya na hindi madalas, laging nakasimangot. Para bang inapi ng mundo. At kamoy Katie rin ang pangalan ng cat ng kapitbahay mo. Such a coincidence, ano? Kitty ang pangalan niya na nakalagay sa collar niya. Sobrang coincidence yan ah. Iniisip ko na lang, isang paraan to para makabawi ako sa kitty ko na namatay nung nandito ako sa UK. Pero masyado nakakasuya yung kapitbahay mo na di marunong magpasalamat. Ano ba itsura ng gym na yun? Mid-50 siguro. Hindi matangkad pero hindi rin naman maliit. Ang hirap niyang i-describe. Napaka-ordinaryo ng itsura. Ang malinaw, walang intensyong makipagkaibigan. Sociable ang bruho sa madaling salita. Wala naman yun sa akin. Ang hindi pansinin ang next door neighbor. Wala naman akong gaanong kakilala sa lugar, okay lang. Ang mundo ko ay nasa ospital. Doon ay kaibigan ko ang lahat. Uy, mukhang masaya ka. Mas excited siguro ko kaysa masaya, Elmo. Ibinalita ng landlady ko na iuuwi ni Jim dito yung bago nitong misis. At Pinay. Uy, masaya nga. Kababayan na magiging next door neighbor mo. At least, magiging 3 na tayong Pilipino dito sa Kalakhang community. Sana hindi kasing suplado ng mister niya. Sa mga linggo at buwan na wala si Jim sa katabing bahay, ang alaga niyang pusa ay regular sa paghingi sa akin ng pagkain.
Sorry ha kung hindi kita nabili ng proper cat food. Pagtiyagaan mo munang makisalo sa ulam ko. Laging 12 hours ngayon ang duty ko sa ospital at pagdating ko, diretsong tulog agad. Hayaan mo. Parating na raw ang amo mo, kaya hindi ka na magbabahay-bahay sa mga kapitbahay sa pagbabaka sakaling mapapakain ka ng totoong cat food. Hindi ako si Sarah, ngunit nang marinig ko ang pagparada ng sasakyan sa harap ng katabing bahay, iglap akong bumangon kahit matutulog na sana ako. Kagagaling ko lang sa duty. Sumilip ako sa pagitan ng kurtina. Napamaang ako pagkakita sa kababayan. Bumababa ito ng sasakyan. Hindi ko masyadong kita ang mukha. Komo, nasa itaas ako ng bahay at nakatunghay lang sa labas ng bakuran ng katabing bahay. Balingkinita nito. Maikli at hapit ang bestida. Mahaba ang nakalugay na buhok. Tipikal na itsura ng teenager. Bagaman, maaaring nasa early 20s na ito. Maganda, ngunit napakabata para sa may edad ng si Jem. Bumalik ako sa pagkakahiga. Sa pagpikit, ay dala ko ang tanong sa aking sarili. Anong nakita niya kay Jim? Hindi gwapo, hindi mayaman. At baka mas matanda pa sa tatay niya. 2 araw pagkaraan, nagkaroon ako ng di inaasahang mga bisita. Tiyempo namang day off ko. One moment! Bahagya akong nagulat. Ang next door neighbors ko ang nag-doorbell. Pilit ang ngiti ni Jem. Natural naman ang masayang ekspresyon ng kababayan ko. Maganda nga. Ang malaking sorpresa sa akin ay si Kitty. Napayakap na karga ng misis ni Jem. Hi! Good morning! Hello? Good morning. Linda, right? Yes. Good morning. And you're Jim, I gather? Good morning, neighbor! Ako si Annie, Mrs. ni Jim. Pinapasok ko ang dalawa. Nag-iisip ako. Bakit biglang naging friendly si Jem? Pero saglit lang ang aking pagtataka. I was thinking, since you're both from the Philippines, I was wondering, Linda, if you can help Annie get used to living here. Perhaps take her shopping in town sometimes. I could do that. I guess on my days off. Well, I've been away in the country for months and months. I need to catch up with work. Well, to earn. I must work even on weekends now. You know, it wasn't cheap to bring my Filipino bride here. Sure, no problem. Shall I start by showing Annie how to make a cup of tea? Another thing. I'd like to thank you two for feeding Kitty while I'm away in Manila. I realize that Kitty has been begging you and the other neighbors for food. I love this cat. At love niya rin ako siguro. I'm her mommy. Halos ayaw na niyang umalis sa tabi ko mula nung dumating ako. English, please, Annie.
You're not in your bloody country now. Natigilan ako sa abusadong tono ni Jim. Kay Annie, parang wala lang yon. Doon sa kitchen, Annie. Naging magkaibigan kami ni Annie bagaman limitado ang panahong pwede kong iukol para sanayin si Annie sa town at ilibot sa malalapit na pasyalan. Madalas din kasi akong on-call pag weekends. Gayunman, sinikap kong umaktong tila nakatatandang kapatid kay Annie. Sa maikling panahon, sanay na si Annie na lumabas mag-isa at gumala ng siya lang sa town. Sa isang pagkakataong sabay kaming nag-grocery sa town, nadiskubre ko ang mga naging engkwentro niya sa pusang itim. Bakit ka biglang nag-break, Linda? May tumawid na itim na pusa sa daan. At nakatingin pa sa atin. Black cat lang pala eh. Tulad ka rin ng tiyahin ko, sobrang mapamahiin. Hindi naman sa ganon. Sa pusang itim lang na biglang sumusulpot sa daan. Tagapagbadya raw ng masamang kapalaran or worst, ng kamatayan. Alam mo ba, noong huling araw ko sa atin bago ako mag-flight patungo rito sa UK, may tumawid ding itim na pusa sa dadaanan namin. Napakrus ang tiya ko. Pero ako, dumiretso lang ako. What? Hindi ka natakot? At bakit ako matatakot? Tamo, nakarating ako rito sa UK nang hindi kami na-aksidente o namatay ni Jim. Mag-iba na lang tayo ng daan papunta sa town. I'll tell you what, Linda. Tutal, mga 5 minutong lakad na lang sa town, lalakad na lang ako. Exercise ko na rin. Umiba ka ng daan kung gusto mo. Ani, ba't bumaba ka ng kotse? Magkita na lang tayo sa coffee shop ng supermarket. Bye! Oh no! Bumalik ang itim na pusa. At lumalakad ulit pakros sa daan ni Annie. Nag-iba ako ng daan papuntang town. Napalayo ako pero ayos lang. Matindi ang sindak ko sa pamahiin tungkol sa itim na pusa na kumukrus sa daanan. Malilimutan ko ba ang nangyari sa aking best friend sa Pangasinan? Naglalakad kami noon ni Inang papuntang palengke nang may biglang sumulpot na pusang itim. Lumakad ito ng paayon sa daan. Pinigilan ako ni Inang sa paglakad. Baka raw biglang tumawid ang pusang itim sa aming daraanan. Malayo-layo na ang pusa nang sa gawi roon ay lumabas ng bakuran nila ang aking best friend. Eksaktong tumawid ang itim na pusa sa daraanan ng matalik kong kaibigan. Napa Jesus Mariosep si Inang. Sa takot, para sa aking best friend. At bago ko makwestiyon si Inang kung bakit siya natakot, isang van na nawala ng preno ang sumagasa sa aking best friend. Dead on the spot ang aking matalik na kaibigan. Masisisi ba ako kung bakit gayon na lang ang takot ko sa mga itim na pusa na bigla na lang sumusulpot sa daraanan? Nakaramdam ako ng matinding kaba nang makarating ako sa supermarket at wala pa si Annie. Gusto ko nang magsisi kung bakit hinayaan ko siyang bumaba ng kotse at tumawid sa nilakaran ng itim na pusa. Hi, Linda!
Kanina ka pa? Pinakaba mo ko. Ano nangyari? 20 minutes na ako rito sa coffee shop. Wala lang. May sumabay sa akin sa paglalakad ko. Ang gwapo. Nagpakilala sa akin. Ay, nako, Annie. O, di ba? Yung takot mo sa pamahiin sa pusang itim, hindi totoo. Sinuwerte pa nga ako, oh. Ewan lang kung tototohanin nitong guy na tawagan ako. Alalahanin mo ang katayuan mo, Annie. May asawa ka na. Coffee rin sa'yo? Tea na lang sa akin. Ang mga bago kong nakilala dito at sa katabing town, puro tea drinkers. Kumusta na pala kayo ni Jim? Pinagtatasan ka pa ba ng boses? Okay naman kami. At saka ganun lang talaga ang tono niya. Titiisin ko na lang kapag pasigaw siyang magsalita. Lagi ba? Medyo. Laging mainit ang ulo niya lalo pagkagaling sa trabaho. Panay ang overtime niya kaya palaging pagod. Ang gusto lang niya, maupo sa harap ng TV, manood ng football o kaya ng rugby habang umiinom siya ng beer o kaya ng whiskey. Parang ganyan din ang mga mister ng iba kong kasamahan sa trabaho. I mean, yung hilig sa panonood ng football o rugby habang umiinom. Pero hindi sila abusado sa misis nila. Hindi rin niya gusto ang luto ko. Kahit daw si Kitty aayaw sa luto kong adobo o paksiw. Ang sama, no? Hindi ba siya nananakit? I mean, lalo at nalasing na. Well, inaambahan ako pero hindi naman natutuloy. Pero mas masakit siguro yung laging pagpapaalala sa akin kung saan niya ako kinuha at kung magkano ang nagastos niya para lang madala niya ako rito sa UK. Kinuha? Saan? Anong ibig niyang sabihin? Dating bar girl si Annie. Sa isang bar sa Makati raw sila nagkakilala ni Jim. Pagkaraan daw na maging pinalang diborsyo ni Jim sa unang asawa, nagbakasyon ito. Una ay sa Thailand at pagkaraan ay sa Pilipinas. Masyado raw masakit kay Jim ang ginawa ng unang asawa. Ang diborsyohin siya. Kaya sinikap nitong makalimot sa pagpapakasaya sa mga bahay aliwan sa Bangkok at Manila. Sa unang kita pa lang sa akin ni Jim, binayaran niya ang bar fine ko para sa loob ng isang buwan. Dinala niya ako sa Boracay, sa Cebu, sa Palawan, parang honeymoon. Tapos, inaya niya na akong pakasal na. Tatanggi pa ba ako? Ang tanong, mahal mo ba siya? Natutunan ko na siyang mahalin. Kaso... Kaso? Parang naboboard na ako. Di ako sanay na nasa bahay lang. Sanay ako sa nightlife, sa clubbing. Wala akong interes manood ng football, nung rugby, cricket, tennis. Ay, ano ba yun? Hindi rin ako mahilig uminom ng hard drinks katulad niya. Walang perpektong relasyon, Annie. Kailangan ng pag-unawa ng tiis. Ay nako, kapag nakakita ako ng iba na gusto ko, Linda, yung taga rito rin sa UK, ay iiwanan ko talaga yung Jim na yan. Uy, huwag ka magbiro ng ganyan, Annie. Basta let's see na lang. May mga nakikipagkilala rin sa akin sa pag-istambay ko rito sa town at saka sa park. Mga prospect. Sa pagdaan ng sandaling panahon, ramdam ko ay sumasama ang relasyon ni na Annie at Jim. Tumadalas ang pag-uwi ni Annie ng umaga na. Minsan ay nagkakasabay pa kami halos sa pagdating ko. Ako galing sa panggabing duty. Si Annie nasakay ng taxi. Pauwi galing sa kung saang hanggang umagang party.
Napailing na lang ako nang habang nagpapalit ng damit para matulog, ay naulinigan ko ang sigawan ni na Jem at Annie sa kabilang bahay. You'll never change your whoring ways. You'll always be a whore. Give me money, then you can divorce me. Easy! Ilang ulit pang nagkatsyempo kami ni Annie na nagkasabay ng pag-uwi na umaga na. Itong pinakahuli, kinawayan ko pa si Annie. Nag-usap kami sandali sa pagitan ng halamang bakod. Malamang, aawayin ka na naman ni Jim. Bahala siya, no? Basta ako, masaya at nagpapakasaya. Hindi ko nga pala nakikita si Kitty. Okay lang siya. Hindi ko siya pababayaan. Si Kitty lang ang nagpapasaya sa akin kapag nasa bahay ako. Kita mo naman, kapag sumikat ang araw, sinasamahan pa ako ni Kitty sa bakuran para magsampay. Oo nga, hindi na tuloy niya ako pinapansin at pinupuntahan. Kung may naging magandang bungang pagpapakasal ko kay Jim, si Kitty yun. Napamahal sa akin ng pet niya. Good for you. At good din kay Kitty. Parang baliwala naman kasi siya sa mister mo. At oo nga pala, yung nakilala kong gwapo sa town, yung halos sing edad ko. Sa tingin ko, seryoso sa akin. You're a married woman. Huwag mo kalimutan. Hindi ko pa nailalabas ang house key sa aking bag nang bigla akong maudlot. Ay! Ano ba? Ano nangyari sa'yo, Annie? Ang pusang itim. Wala lang yun. Bigla lang tumawid yung pusa sa daraanan ko papasok sa bahay. Kung ako si Inang, mapapa Jesus Mariosep ako. Sa biglang takot at pagkabalisa. Bakit nga ba naka-istambay ang pusang itim sa kabilang bakod? Hindi pa ako nakakapanik sa ikalawang palapag nang marinig ko ang bangayan ng mag-asawa sa kabila. Ay, nako. Makatulog sana ako agad nang hindi kailangang magtakip ng tenga. Nang magagabi na ng araw na yon at lalakad na ako para mag-duty, ewan ko kung bakit bigla akong kinilabutan nang bubuksan ko na ang kotse. May narinig akong ngiyaw. Hindi si Kitty. Kabisado ko ang pagngiyaw niya. Ang pusang itim. At galing sa kabila. Labis-labis ang pagkasindak ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganun na lang ang takot ko sa pusang ito, Miss Anne. Gayong minahal ko naman at hindi makalimutan ang aking naging alagang pusa. Of course, black and white ang kulay ng aking si Kitty. At si Kitty na alaga ni Annie. Itong pusang ito, nasing itim ng madilim na hating gabi, ay iba. Tumigil ang pusang itim sa gilid ng aking driveway. Tinitigan ako nito. Wari ko'y nagbabaga. Tila apoy ang mga mata nito.
Parang gusto ko na tuloy bumalik sa bahay at wag nang mag-duty. Gustong matawa ni Elmo nang ikwento ko ang nangyari. Panggabi rin ang duty niya ng linggong yon. Hindi naman pala tumuloy ang black cat sa pagtawid sa driveway mo at bumalin sa kabilang direksyon, so I get upset. Ewan ko ba? Ang lakas ng kaba ko nang titigan ako nung pusang itim. Para bang may gustong sabihin akong ano. Baka nililigawan lang yung pet cat ng kapitbahay mong si Annie. Babae si Kitty, hindi ba? Ay, tapos na ang break time natin, Elmo. Balik na tayo sa nurse's station. Kung sa determinasyon, marami ako nito. Labis pa sa sobra. Kung hindi ba'y matitiis ko ang mahahabang oras sa trabaho sa ospital para sa aking pamilya? Ngunit ang hindi kaya ng aking determinasyon ay ang baliwalain ng takot na wari nakasakmal sa aking dibdib. Mula ng takip silim, natitigan ko ang pusang itim sa aking driveway. Ano sabi mo, Linda? 1 week mo nang hindi nakikita si Annie? Nako, katakataka ba yun? Hindi pa nangyari yon, Elmo. Kapag natsyempohan niya ako sa bintana ng kusina ko, kakaway siya. At pag day off ko, sasaglit siya sa bahay. Ay, madalas para manghiram ng dilatang tuna o sardinas kaya. Bakit wala silang food? No naman, para kay Kitty. Malakas kumain si Kitty at madalas silang maubusan ng cat food. Minsan nga, narinig ko silang nag-aaway dahil sa cat food. Bakit naman? Bakit daw sobrang luho ni Kitty sa cat food samantalang pusa lang siya? Ang sama talaga. Cat food lang, aawahin pa si Annie. Ay, ewan ko ba, Elmo. Pero kinakabahan ako. I don't know why. Kahit si Kitty, hindi ko nga rin nakikita. Para pawiin ang kaba at pag-aalala, sinaglit ko si Jim nang makita ko ito sa kabilang driveway. Papasakay na ito sa kotse niya. Hi, Jim. I haven't seen Annie for a few days. Is she ill? How would I know? She hasn't come home for a week now. Aren't you worried? Why should I? That tart is most likely enjoying her time with her lover. Something bad might have happened to her. Well, I don't care. I'm divorcing that whore. Ang bastos talaga nitong Jim na to. Natapakan ko ang buntot ni Kitty pag-urong ko para umiwas sa umaarangkadang kotse ni Jim. Oh, sorry Kitty. Pasensya na, hindi kita nakita. Binuhat ko si Kitty. Nabigla ako. Bakit parang ang gaan mo? Gutom ka na, ano? Tana, pakakainin kita. But where's your mommy, Kitty? Tiningnan lang ako ni Kitty. Paglipas ng 2 linggo at hindi pa rin sumisipot si Annie, kinatok ko na ang bahay ni Jim. Hindi man lang ako nito pinapasok. Lasing ito. Galit. Very hostile. Hindi ako natigatig. Alalang-alala ko para kay Annie.
Why should you care about that no-good woman? It's not like her to not come home. How many times will I say that she has not come home yet? I'm divorcing her so she could be with any man she lusts after. If anything, Annie would not abandon Kitty. If she were to leave you, she would take the cat with her. Pinagbagsakan ako ni Jem ng pinto. Ngunit hindi nakalampas sa aking pansin ang kakaibang pagngisi ni Jem nang banggitin niya ang tungkol kay Kitty. Ang pusang itim. Nakaupo sa gilid ang driveway ni Jim. At matiim na nakatitig sa akin. Hindi ko kayang ilarawan, Miss Anne, ang lamig ng kilabot na gumapang sa bawat himaymay ng aking kalamnan. Hindi kulay dugo ang mga mata ng pusang itim kung hindi. Paano ko ba ipapaliwanag? Wari, madilim na kawalan ang nasa mga mata nito. Tila kambal na guwang. Sumilid sa aking isip na kung sisilipin ko ang mga guwang na yon, ay baka makita ko ang bukana ng impyerno. Hindi na ako nagdalawang isip. Weston Police, what's your emergency? I'd like to report a missing person. Kinabukasan, 2 local police officers ang kumatok sa bahay ni Jim. Nagising ako sa malalakas na katok sa kabila. Ayaw kasing pagbuksan agad ni Jim ang mga pulis. Sumilip ako sa bintana. Mababang halamang bakod lang ang nakapagitan sa 2 bahay. Nakita ko nang buksan ni Jim ang pinto. Halatang napipilitan lang. Bahagya kong naulinigan ang palitan ng usapan. We're missing. Who sold you that lie? She ran away with her lover, that whore! May we come inside to have a look? And what for? It's just routine, sir. We may find something, some clue, to your missing wife's whereabouts. Nagpakatanggi-tanggi si Jim na papasukin ang 2 police officers. Pero sa bandang huli, napilitan din itong papasukin ang 2. So, ano na nangyari? Hindi ko alam hanggang sa umalis ako para mag-duty. Nakina-Jim pa rin yung 2 pulis na nakaparadang police car. Nakapagtataka. Ano nakakapagtaka? Yung pusang itim. Naka-istambay sa ilalim ng kotse ni Jim. Sa gawing boot. Nakatitig sa'yo? No, paharap yung nakatingin sa bahay ni Jim. Baka inaabangan ng nililigawan niya si Kitty ni Annie. Isa pa yung kinatatakutan ko, Elmo. Si Kitty. Nung dating wala rito sa UK si Annie, lagi akong inaabangan ni Kitty sa pag-uwi para manghingi ng pagkain. Bakit ngayong nawawala si Annie? Nasaan si Kitty? Kumakain kaya siya? Well, malay mo, pinakakain ni Jim kaya hindi na gumagala si Kitty sa inyong mga kapitbahay para manghingi ng pagkain. Ewan ko ba, Elmo? Hindi lang mawala sa isip ko yung pusang itim eh. Kinabukasan ng umaga, pagkatapos ng aming duty, sumama sa akin si Elmo.
May ipapahiram akong review materials para sa nursing examinations na kailangan niyang kunin at ipasa. Kailangan para hindi siya manatiling healthcare assistant lang sa UK. Tapos siya ng nursing sa Pilipinas at may ilang taon na ring experience bilang nurse sa isang malaking ospital sa Makati. Sa isang tahimik na komunidad, napakapambihirang makita ang mga police vehicles na nakahimpil palibot sa isang property. Ito ang inabutan namin ni Elmo habang papalapit ang kotse sa bahay. Ano bang meron sa next door neighbor mo, Linda? Ang alam ko lang, inireport ko sa pulis na nawawala ang kapitbahay ko at itinanggi ng asawa na nawawala ito. Para tuloy akong kinakabahan. Na sa loob para mahanap ko na yung reference books na re-reviewin mo para sa kukunin mong exam. Uy, may pusa sa doorway mo, Linda. Siya ba si Kitty? Hello, Kitty. Bakit nandito ka? Dahil ba maraming tao sa bahay niyo? And where's your mommy, Kitty? May balita na? Tumitig si Kitty sa akin. Tila may ibig sabihin. Tumayo ito. Humakbang papalapit sa akin. Pinagmamasdan din ni Elmo si Kitty. Ngunit nasa akin lamang ang pansin ng pusa. Ikiniskis ni Kitty ang tiyan sa aking binti habang umingiyaw. Hindi ko alam bakit pinanindigan ako ng balahibo sa ginawang iyon ni Kitty. Kapag kumikiskis ito sa akin dati, laging ang gilid ng katawan nito ang wari inihahaplos. This time, bakit ang tiyan? Linda, look! Yung pusang itim, nasa ibabaw ng boot ng kotse sa kabila. So hindi pala niya nililigawan si Kitty. Kung inaamo niya si Kitty, malamang na sumunod siya rito. Parang hangin na dumaan lang sa akin ang observation ni Elmo. Na kay Kitty ang aking pansin. Bakit nito kinikiskis ang kanyang tiyan sa akin? At bakit kakaiba ang pagngiyaw nito? Gusto mo kumain, Kitty? Are you hungry? Bumili ako ng cat food nung mag-grocery ako ng isang araw. Gutom? Mukhang busog siya, Linda. Tignan mo ang pintog ng tiyan. Inaresto ng mga pulis si Jim. Wala kaming alam na magkakapit-bahay kung ano ang eksaktong dahilan kung bakit siya inaresto. Ang hinuha lamang ay may kinalaman siya sa pagkawala ni Annie. Ngunit hindi nagtagal, mula sa mga balita sa iba't ibang pahayagan, radyo at telebisyon, nabunyag kung bakit bigla na lang naglaho si Annie. Nakagigimbalang dahilan, ngunit higit na mas terible ang mga nabunyag na detalye ng magsimula na ang paglilitis laban kay Jim. Sa testimonya ng mga pulis na unang bumisita sa bahay, pagpasok pa lang daw ay sinalubong na sila ng nakakasulasok na amoy. Tumindi raw yon paghakbang nila patungong kusina. At ang malamang na pinagmumula ng napakabahong amoy ay ang itim na plastic bags sa sulok. Sa ibabaw ng plastic bags ay nakaupo ang pusa at hindi kaagad mapaalis doon ng pulis
upang silipin kung ano ang laman ng mga plastic bags. Para raw tumataghoy na kung paano si Kitty. Ayon pa rin sa testimonya, pira-pirasong mabahong karne ang laman ng itim na plastic bags. Ang iba ay luto na. Ang marami ay hilaw pa. May mga bakas ng dugo sa sahig ng kusina. Ayon pa rin sa mga balita sa pahayagan at telebisyon, may dugo ang kutsilyo. May dugo ang lagaring bakal. May dugo ang screwdriver. Nabunyag din na humingi si Jim ng payo sa kaibigan niyang butcher kung ano-ano ang mga kailangang tools para sa pagkatay ng malaking hayop. Natagpuan sa bahay ni Jim ang naturang mga tools. Hayaan mong huminga muna ako, Miss Anne, at kalmahin ang aking dibdib. Ito ang dahilan kung bakit ngayon ko lamang nailabas itong kasindak-sindak na karanasang ito. Bagaman hindi aking karanasan, kundi karanasan ng isa nating kababayan na nagpakasal sa isang foreigner upang, sabi nga ng iba, ay guminhawa ang buhay. Sinabi rin daw kay Jim ng kaibigan nitong butcher ayon sa isang tabloid na iluto sa oven ang bahagi ng katawan ng malaking hayop. Ang dilit iba, kundi ang ulo. Yes, Miss Anne, pinatay ni Jim si Annie. At upang ikubli ang kanyang karumal-dumal na krimen, kinatay niya ang kanyang Filipina bride na anya ay kanyang pag-ibig, ngunit isa naman palang taksil. Sa garahe ni Jim natagpuan ng mga pulis ang 2 wine fermenting bins. Halos sinlaki ng drums na ipunan ng tubig at naglalaman ng human organs. May laman din ang drums na pira-pirasong karne. Ang iba ay sunog. Ang iba ay niluto. Ang iba ay hilaw pa. Sa boot ng kotse, natagpuan ang iba't iba pang bahagi ng kinatay na katawan ni Annie. Nang pagtagni-tagniin ng forensic pathologist ang pira-pirasong bahagi ng katawan, mga laman loob, maging ang bahagi ng ulo ni Annie, natuklasang maraming nawawalang bahagi. Ang mga bahaging yun ay niluto ni Jim, ginawang cat food at ipinakain kay Kitty. Habang buhay ang naging hatol kay Jim, Miss Anne. At ako, nililitis pa lamang si Jim, ay binakante ko na ang inuupahan kong bahay. Halos gabi-gabi akong binabangungot kung paano pinatay at kinatay ang aking kababayan at kabaro sa kabilang bahay lang. Lumipat ako agad ng tirahan sa mas malapit sa ospital. Kung hindi ako agad umalis, ay baka lumisan ang aking katinuan sa panay-panay na pag-iisip sa sinapit ni Annie. At si Kitty at ang pusang itim, huling beses ko silang nakita ng araw na maglipat ako. Magkasama sila. Hindi na mapintog ang tiyan ni Kitty, ngunit hindi sila lumapit sa akin. Si Kitty ay panay lang ang pagngiyaw ng mahina habang nakatingin sa akin. Ewan kung pasasalamat yon dahil kahit paano'y nilingap ko rin siya. At ang itim na pusa, matiim lang ako nitong tinitigan. Hindi na tila bakanting guwang ang nasa mga mata nito, ngunit wari ko'y may kung anong umiilaw sa likod ng mga mata nito. Tag-araw noon, ngunit pakiramdam ko'y binalot ako ng yelo sa labis na kilabot. Nang tumalikod ang dalawa, magkasama upang tumalunton sa kung saan man sila paroroon, sadya akong umiwas ng daan. Maano kung mas mapapalayo ako ng patutunguhan kaysa naman biglang kumru sa aking daraanan
ang pusang itim. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Ako po si Jemima, 45 years old at isang online seller. Naisipan ko pong sumulat sa inyo para i-share ang nakakatakot kong experience noong 19 years old pa lang ako. Year 1998 po noon at kakagraduate ko lang sa college nang maka-encounter po ako ng isang stalker. Hindi lang siya ordinaryong stalker. Mas masahol pa pala siya sa pagkakakilala ko sa kanya noong una. Swerte ko nga naman talaga, oh. Ho? Binigyan ako ni Lord ng magandang pasahero. Saan po tayo, miss? Sa Kamuning po, kuya. Kapatid ba kita? Ha? Bakit kuya pa? Bogart na lang. Bata pa naman ako eh. 27 lang ako, miss. Oo nga naman. Actually, para kang teenager, kuya. May boyfriend ka na ba, miss? Wala pa sa isip ko mga bagay na ganyan eh. Kuya. Medyo presko at feeling gwapo ang taxi driver na nakilala ko nung gabi na pauwi ako sa amin mula sa trabaho. Madaldal siya at ang daming kwento. Siya yung tipo ng driver na halatang bored na bored sa pagmamaneho kaya kinakausap lahat ng pasahero niya. Kahit hindi mo tinatanong, kinikwento niya. Bata pa lang ako, marami nang may gusto sa akin ng mga chicks eh. Kaso hindi ko sila trip. Gusto ko kasi yung mukhang disente, may pinag-aralan, may trabaho, maamo ang mukha, mahaba ang buhok, malinis tignan at syempre yung mabango. Parang kayo, miss. Anong pangalan niyo pala? Kuya, dito na lang ako sa kanto. Pakitabi na dyan yung taxi. Dito kayo nakatira? Hindi ako kumibo. Hindi ko siya tiningnan sa mukha. Iba kasi talaga ang kutob ko sa kanya. Ibinigay ko ang bayad pero hindi niya tinanggap. Nako, hindi na miss. Para sa babaeng kasing ganda mo, libre na. Hindi kuya, tanggapin mo tong 300. Malulugi ka kapag hindi kita binayaran. Sus, wala yun miss. Malaman ko lang pangalan mo, okay na ako. Ayaw niya talagang kunin ang bayad na inaabot ko sa kanya. Ang gusto niyang ibayad ko sa kanya ay ang pangalan ko. Rosemary? Napakagandang pangalan. Salamat kuya. Inihagis ko sa dashboard ng taxi ang 300 piso na bayad ko. Nagmadali akong bumaba ng taxi at nagpanggap na mag-aabang pa ng tricycle kahit na nasa harapan ko na ang bahay namin. Ayaw niyang umalis. Kuya Bogart, hindi ka pa ba aalis? Mag-aabang pa ako ng pasahero eh. Nag-isip ako ng paraan para hindi niya malaman na yung bahay sa harapan ko ang tirahan namin. Naglakad ako patawid sa kabilang kalye at mabilis na nagtago sa loob ng looban ng mga squatter na nakatira malapit sa bahay namin. Halos 30 minutos ang lumipas bago nawala ang taxi ni Bogart sa harapan ng bahay namin. Nang sumunod na araw, ginabi na naman ako ng labas ng opisina dahil nag-overtime ako. May nakita akong lumang taxi na paparating. Pinara ko ito agad dahil biglang umambon ng gabi na yon. Pagsakay ko, agad na humarurot ang taxi kahit na hindi ko pa sinasabi sa driver kung saan ako papunta.
Napakaswerte ko nga naman talaga oh. Ikaw na naman? Bakit parang nakakita ka ng multo, Rosemary? Bakit kagabi puti yung taxi mo? Ngayon... Rumelyebo ako sa kumpare ko eh. Isa lang kasi may-ari nitong taxi na to tsaka yung taxi ko kagabi. Saka muling tayo ulit? Sa bahay nyo? Hindi na ako nagsalita pa. Tumango na lang ako. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagsimulang mag-traffic sa kalsada. Umandar na naman ang bunganga ni Bogart. Kung ano-ano na naman ang pinagkikwento, kahit na pinaramdam kong hindi ako nakikinig sa kanya dahil hindi ako interesado sa kanya. Mabait akong tao, kaya marami akong kaibigan. Sa barangay namin, marami akong natutulungan. Basta may problema mga barkada ko, ako ang takbuhan nila. Marami nga naiinggit sa akin eh. Mabait na, gwapo pa, sabi nila. Sus, sabi ko, kayo naman. Ganito talaga ako. Ganito ako magmahal. Nagulat ako nang bigla siyang bumunot ng balisong mula sa bewang niya. Inilapag niya yun sa dashboard ng taxi. Bakit may balisong ka, kuya? Kapag mahal ko, handa akong ipagtanggol. Kaya lagi akong handa. May mga patalim ka bang dala palagi, kuya? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na wag mo na akong tawagin kuya? Dahil hindi naman tayo magkapatid. Bogart ang pangalan ko. Yun ang itawag mo sa akin, okay? Bakit ka sumisigaw? Bogart. Biglang nag-iba ang timpla niya. Napalitan ng inis yung kanina niyang masayahing mukha. Tiningnan niya ako sa rearview mirror. Nanlilisik ang mga mata niya. Natakot ako, kaya nang maipit kami sa traffic, ay agad akong bumulot ng pera sa bag ko at iniabot ito sa kanya sabay baba ng taxi. Sandali! Saan ka pupunta? Rosemary! Natigilan ako nang sumigaw siya. Lumapit ako sa bintana ng taxi at sinilip siya. Sa'yo ba to? Iniabot niya sa akin ang tear gas na palagi kong dala kahit saan ako magpunta. Nalaglag ko pala ito nang bumaba ako ng taxi. Kinuha ko ang tear gas at... Salamat, Bogart. Kinuha ko ang tear gas ko at inilagay sa loob ng bag ko sabay sakay ng jeep na puno ng pasahero. Tinandaan ko ang plate number ng taxi ni Bogart habang papalayo ang jeep. Nang sumunod na araw, ginabi na naman ako ng labas ng opisina dahil sa haba ng meeting namin ng boss ko. Nagpasya na ako na mag-jeep pa uwi para makaiwas kay Bogart. Sumakay ako ng jeep ng payapa at walang pangamba hanggang sa biglang tumirik ang jeep sa kalagitnaan ng kalsada. Pinababa kami ng jeepney driver dahil umuusok daw ang makina ng sasakyan niya. Wala akong nagawa kundi pumara ng ibang jeep, pero dahil Biyernes noon, punuan ang lahat ng jeep na dumaraan. Isang oras na akong nakatayo para pumara ng jeep pero puno talaga ng pasahero. Hanggang sa pumarada sa harapan ko ang isang Kia na taxi. Nakasara ang mga bintana at medyo tinted ito, kaya hindi ko nakita ang mukha ng driver. Dala ng pagod, napilitan akong sumakay na sa taxi. Napakaswerte mo, Rosemary. Bogart? O bakit parang nakakita ka ng multo? Aha, nagulat lang ako. Iba na naman tong taxi na minamaneho mo. Hiniram ko lang to para sunduin ka. Kaso sa jeep ka sumakay eh. Paano mo nalamang... Sus, hapon pa lang inaabangan na kitang lumabas ng opisina nyo. Kaso hindi mo pinansin itong taxi. Ayoko mapahamak ka. Hinugot na naman ni Bogart ang balisong niya sa bewang at pinakita sa akin kung gaano ito katalim bago ito ipinatong sa dashboard ng taxi. Huwag kang mag-alala. Palagi akong nandito para sa'yo.
Heto pala oh. Tanggapin mo sana tong regalo ko sa'yo. Kinuha niya sa passenger's seat ang isang bouquet ng red roses at iniabot sa akin sa likuran ng taxi kung saan ako nakaupo. Roses? Walang rosas. Bagay na bagay sa pangalan mo. Rosemary. Salamat sa roses pero hindi ko to matatanggap, Bogart. Unang-una kung nililigawan mo ko, I'm so sorry pero hindi kita masasagot ng oo eh. Wala pa talaga sa isip ko ang magka-boyfriend. Pangalawa, Jemima ang pangalan ko at hindi Rosemary. Jemima? Bakit kailangan mo pang magsinungaling, Rosemary? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ipara mo na tong taxi sa tabi, bababa na ako. Sinungaling ka? Katulad ka rin ng nanay ko, sinungaling kayo. Kakaiba ang hugot na narinig ko sa boses ni Bogart ng mga oras na yun. Para siyang may kimkim na galit sa nanay niya. Biglang pinaharurot ni Bogart ang taxi paliko sa isang kalsadang hindi pamilyar sa akin. Bigla akong nagpanik, lalo na nang magpasikot-sikot na kami sa isang madilim at puro talahib na mahabang highway. Saan tayo pupunta? Papalayo tayo sa Kamuninga. Saan mo ako dadalhin? Bogart, ipara mo tong taxi, ipara mo! Walang katao-tao sa paligid. Alam kong may masamang balak si Bogart sa akin nung oras na yun, kaya naglakas loob akong binuksan ang pinto ng taxi para tumalon. Pero hindi ko ito mabuksan. Hanggang sa biglang prumeno ang taxi sa isang matalahib na tambakan ng sirang kotse. Hubad! Bogart, anong hubad? Hubad na! Mabilis niyang kinuha ang balisong at itinutok sa leeg ko. Sumampa siya papunta sa likuran ng kotse at kinubabawan ako. Gamit ang isa niyang kamay ay hinaltak niya ang uniform kong blouse. Sumigaw ako at nagwala pero sinampal niya ako paulit-ulit. Hindi ako nagpatalo sa lakas ni Bogart, Sir Jupiter. Mabilis kong dinukot ang tear gas ko sa loob ng bag at inispray sa mga mata niya. Napasigaw siya sa hapdi. Rosemary! Mga mata ko! Binayagan ko siya para makawala sa pagkakadagan niya sa akin. Namilipit siya sa sakit. Pilit kong gumapang papunta sa driver's seat para buksan ang naka-autolock na taxi. Hinila niya ako pabalik sa likuran ng taxi. Sumigaw ako pero madiin niya akong hinalikan sa bibig. Sukang-suka ako sa lasa ng laway ni Bogart. Muli kong ginamit ang mga kamay ko para labanan ng manyakis na si Bogart. Kinalmot ko siya, dinukot ko ang mga mata niya at muli kong kinuha ang tear gas ko sabay spray ng matagal sa bunganga niya at mga mata. Napaiyak siya sa sakit. Tinadyakan ko siya sabay gapang papalabas ng taxi. Tulong! Tulungan niyo ako! Nagtatakbo ako papunta sa main highway at laking pasasalamat ko sa Diyos nang may dumaan na police mobile. Itinuro ko si Bogart na umiiyak sa hapdi ng mga mata sa loob ng taxi. Dinampot siya agad ng mga pulis. At doon din mismo sa police station ang pinagdalhan sa kanya, ipinablatter ko siya. Hindi ko malilimutan ang pangyayaring yun sa buong buhay ko, Sir Jupiter. Nagkaroon na tuloy ako ng phobia sa pagsakay sa taxi. Mabuti na lang at uso na ang Grab ngayon. Sa lahat ng mga kababaihang naging biktima rin ng pangahalay, pang-aabuso at pananakit ng kalalakihan, isa lang ang may papayo ko sa inyo. Huwag kayong matakot lumaban. Magsalita at magsumbong sa kinauukulan. Babae tayo, malakas, may kapangyarihan at karapat-dapat na igalang.
Ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Eunice Olmogues, Lee Harvey, Ying Pai, Nigel Brabante, Juvie Sigue, Maria, Jane Flores, Bevy Jury, Ruthie, John Derek Asa. Magbabasa naman tayo ng pinakamagagandang comments mula kina Eunice Olmogues at Maria Jeneline Infante. Ang sabi ni Eunice, "Hello mga ka-Katie! Sobrang gaganda po ng mga story. Lagi po namin inaabangan ang mga kwentong katatakutan. Habang nagtatrabaho, nakikinig po kami. More stories to come po. And salute to all narrators and actors. Shout out to Maricon Acasio na laging nag-aabang from Taiwan." Sabi naman ni Maria Jeneline, "Thank you for all the senders and the hosts in Kwentong Takip Silim and Sitio Bangungot. Napakaganda makinig at kahit ang dalawang anak ko na sina Juliana Marie at Jo Marie Bermas, laging inaabangan ang uploaded na mga episodes ninyo. God bless po lagi." Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng Kwentong Takip Silim at Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, si Miss Anne. Nagpapasalamat.